like to ang chief implementor ng ating programa si Secretary Lorenzana sa Department of Defense. Magandang gabi, Ginoong Presidente, mga Magmaska kasi parang tayong long rangers dito. membro ng kabinete at ating mamamayan. Ako po yung chairman ng National Task Force ng COVID-19. Ito po ang ginagawa ng inyong task force ngayon. Ayos na po yung ating organization. Meron tayong organization ng mga lahat-lahat na transportation, logistics, saka yung communications. Naayos na po natin yung ating mga supplies ngayon. Nakahabol na po tayo ng ating mga PPEs na pinamili po ng PSDBM at saka ng DOH mula China. Halos araw-araw po ang hakot ng ating C-130 ng mga gamit na yan. At ito po, kami rin po ang nagbibigay ng mga nag-distribute itong mga gamit na ito sa mga hospital dito sa Maynila at saka sa probinsya. Tumutulong din kami ng paghahakot ng mga ibang gamit sa Mindanao at saka sa Visayas gamit ng ating mga Air Force planes. Ito pong isa pong pinagkakaabalahan namin ngayon ay ang maghanap ng mga lugar na pwede natin gamiting isolation wards ng mga apektado ng COVID. Marami na tayong nakita rito, yung World Trade Center, yung PICC, yung Rizal Memorial Coliseum, yung Tala, lahat ng QI, handa na po yan. At saka kahapon, nagpunta kami doon sa Philippine Arena ng INC ng Iglesia ni Cristo at kami nagpapasalamat kay kapatid Eduardo Manalo kasi in-offer niya yung kanilang facilities na kung magagawa natin yon ay 2,000 beds ang ating magagawa roon. So huwag po kayo mag-alala, kami po ay mayroon tayong mga taong na mamahala ng mga dapat gawin ng ating probinsya. Kami po taga-implement lahat ng mga gagawin sa lupa. So huwag po kayo mag-alala at kami po nandoon ng araw-araw at 24 hours a day. Maraming salamat po. General Galvez. Sa ating mga kababayan, mag-report lang po kami na talagang yung plano po natin na National Action Plan ay on track. Yung capacity natin ng DOH ay lumalakas na po ngayon. Ang ating testing ay tumataas na ngayon na 2,400. And then yung na-accredit po na mga testing center ay umabot na po na 11. And then meron pa pong 8 na nag-a-apply na magkakaroon po ng testing. Sa ngayon po, nakita po natin na yung ating lockdown ay napakaganda po ng ating nagawa dahil po na-push po yung curve towards 1 month na delay. So it gave us the capacity to improve our medical services. At the same time, nakita po natin na talagang mababa po yung natin. Sa ngayon po, napakaganda ng ating balita dahil kasi meron po tayong 11 recoveries ngayon. Kung titingnan natin sa ibang bansa, napakataas ng kanilang death rate. Sa US, they have 1,000 every day. Sa atin, nakita natin, sa atin hindi pa tumataas ng 30 o nakikita natin nagdaan lang ng 8 hanggang 5 o hanggang mataas sa 10. Itong mga ito, nakikita natin napakaganda ng ating preparasyon kumpara sa ibang bansa. Nakikita natin na ngayon ang Japan na napakayaman, ang kanilang health services hindi maka-accommodate ng mga nangyayari sa kanilang mga cases. Same so with Singapore, they conducted the lockdown. Nakita natin na maganda ang naging desisyon ng ating mahal na Pangulo na tayo ang pinakauna na nagkaroon ng tinatawag nating yung travel ban sa mga bansa na nagkakaroon ng COVID cases. At nakita natin na ang ating hard decision, yung desperate decision natin is paving the way for good results that we are having now.
Yun lang po at maraming po salamat. Maybe Secretary Duque, then maybe Sunny would want to just say a few statements about after Secretary Duque. Magandang gabi po, Mr. President, at sa akin po mga kapwa miyembro ng gabinete, at sa lahat po ng atin mga kababayan. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat dahil po sa napakamalakas na suporta na ipinamamalas ng ating Pangulo, at kaya naman po marami din po tayong mga tagumpay na nakakamit sa pagsulong po ng ating programa laban, yung plano po natin laban po sa COVID-19. At nabanggit na po ng mga iba't ibang mga kalihim ang kanila pong mga nagawa na, at hindi ko na pa uulitin. Ang mahalaga po ay ang pagkakataon kinakailangan gamitin para bigyan ng pagkilala ang ating pong mga healthcare workers, ang ating pong mga frontliners. Sila po ang taga-salba ng ating pong mga pasyente na tinamaan po ng COVID-19 infection, at kaya po saludo po kami sa lahat po ng mga healthcare workers, ang mga doktor, ang mga nurses, at lalo na po yung pong nagbuwis ng kanilang buhay. Meron 11 po tayo na pumanaw ng mga doktor. At ito po ang masasabi ko, wala hong katumbas ang inyong kabayanihan at ang inyong pong sakripisyo sa pagsalba ng buhay ng mga naapektuhan po ng COVID-19. At maganda po ang halimbawa na ipinakikita ninyo, at kayo po ang pinanggagalingan ng lakas at pasasalamat ng ating pong taong bayan sa inyo pong patuloy na sakripisyo. Ang ating pong mga frontliners ay malakas po ang suporta ng Pangulong Duterte, at hindi po kayo pababayaan. Mahirap man po ang inyong trabaho, ngunit andyan po ang lahat po ng mga namumuno sa gobyerno para bigyan po kayo ng sapat na suporta, kagaya po ng personal protective equipment, ay kayo po ang #1 priority sa pagbibigay po nitong mga kasangkapang ito. At ganun din po sa atin pagpapalawig ng pagsuri ng atin pong mga specimen, ay ang mga healthcare workers din po ang #1 priority. So ito lang po ang akin masasabi, at pagka ihahambing po natin ang bilang ng mga may impeksyon sa Pilipinas, ay isa po tayo sa may pinakamababa na bilang sa 3,764 po ang bilang as of yesterday, at ang ito pong bilang na ito ay lumalabas dalawa ang total case per 1 million population. Isa po tayo sa pinakamababa. At kung ihahambing po natin ang mga mayayaman bansa, ay di hamak na malayong-malayo po ang atin ranggo. Kung titignan po natin, ayan po, malinaw naman po sa mga listahan na nakalagay po sa COVID World Tracker, ay isa po tayo sa may mababa na rate of infection. Kaya ito po ay nagsasalamin ng mga desisyon na ginawa po ng ating mahal na Pangulo, at dalawa po itong napakamalakas na desisyon. At kanya po talagang nakatulong po ito sa pagpigil ng pagkalat ng COVID sa Pilipinas. Ito po yung atin travel restriction, absolute travel restriction na ibinaba po ng ating Pangulo doon po sa mga manggagaling sa bansang China noong pong Pebrero. At pangalawa pong magandang at malakas na desisyon ng ating Pangulo ay ang pag-lockdown, yung ating pong enhanced community quarantine. So ito po ang dalawang kadahilanan, pangunahing kadahilanan kung bakit po
ang bilang ng COVID infections sa Pilipinas, kung iahambing sa ibang mga bansa, ay mababa po talaga. So ito lang po aking masasabi. Maraming salamat po sa suporta ng ating mahal na Pangulong Duterte.